Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang kabuuan ng serye na pinamagatang Shopping King Louie. Si Louie ay isang bilyonaryo at ang may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng damit sa Korea. Masipag siya sa kanyang trabaho at kinatatakutan siya ng lahat at walang nakakalamang sa kanya. Sa trabaho, tinawagan siya ng kanyang pinsan na nagngangalang Marie, ngunit sinabi nito na hindi niya ito mahal at hiniling sa dalaga na lubayan na siya. Sa ibang lugar, isang mahirap na dalagita na nagngangalang Shil ang nakatira sa isang maliit na nayon. Nakayakap sa kanyang lola na pumanaw ilang saglit lang ang nakalipas at siya ay labis na umiiyak. Sa maulan na gabing ito, nagpasya si Louie na lumabas para sa isang mahalagang pagpupulong. Binabalaan siya ng kanyang tagapaglingkod na huwag lumabas sa ganitong mapanganib na sitwasyon, ngunit determinado ang binata. Samantala, si Shil ay kasalukuyang nasa biyahe papunta sa Seoul upang hanapin ang kanyang kapatid na lalaki at para ipaalam na ang kanilang lola ay namatay. Katabi ni Shil ang isang matandang babae sa tren. Nakiusap sa kanya na siya ay may sakit at nangangailangan ng tubig. Pagbalik niya, natuklasan niyang ninakaw ng babae ang kanyang bag na naglalaman ng lahat ng kanyang pera. Kahit maliit na halaga lang ito, pumunta siya sa istasyon ng pulis para iulat ang bagay, ngunit sinabihan siya ng pulis na wala itong magagawa. Sa sandaling ito ay ipinakita si Jung. Siya ang manager ng kumpanya ni Louie kung saan siya ay nasa isang mahalagang pagpupulong. Pagkaalis niya, nakasalubong niya si Shil. Inalok siya nito na bumili ng ilang mga pambihirang halamang gamot. Tinitingnan niya ang mga halamang gamot at alam niyang bihira lang ang mga ito. Nagtataka siya kung bakit nais nitong ibenta ang mga ito sa murang halaga. Kaya naman sinabi sa kanya ni Shil na ninakawan siya at kailangan niya ng pera. Kaya naman binili ni Jung ang mga halamang gamot sa halagang $100 pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang kanyang numero at sinabing makipag-ugnayan sa kanya upang kunin ang karagdagang pera at saka umalis. Sa kanyang paglalakbay upang hanapin ang kanyang kapatid, nakakaramdam ng pagkabigo si Shil, ngunit agad itong naglaho nang makita niya ang isang palaboy sa kalsada na nakasuot ng damit na kapareho ng kanyang kapatid. Agad na lumapit ang dalaga sa pag-aakalang siya ang kapatid nito, ngunit nagulat siya dahil ganap na ibang tao. At ang taong ito ay si Louie mismo. Dinala ni Shil si Louie sa istasyon ng pulisya upang ipaalam sa kanila na suot niya ang damit ng kanyang kapatid. Ngunit sinabi ni Louie sa pulis na wala siyang alam tungkol sa kanyang pinagsasabi. Siya ay walang tirahan at ganap na nawala ng alaala. At dahil walang nakitang ebidensya laban sa kanya, pinalaya siya ng pulis. Ngunit si Shil na naghihinala pa rin ay sumunod sa kanya, kaya't si Louie ay sumusumpa na wala siyang maalala. Ang lola ay pumasok sa intensive care sa isang malubhang kondisyon sa sandaling malaman ang balita ng misteryosong pagkamatay ng kanyang apo na si Louie. Samantala, kinukulit ni Louie si Shil na isama siya dahil pagod na itong umupo sa kalye at nangako na maaalala niya ang lahat sa loob ng ilang araw. Dahil naaawa sa kanya ang dalaga, isinama siya at binilhan ng pagkain. Pagkatapos ay hiniling na hintayin siya sa labas ng kanyang pinagtatrabahuhang kumpanya. Ang kumpanyang ito ay mismong pag-aari ni Louie kung saan nagtatrabaho si Shil bilang isang lady cleaner. Ngunit nang nakita siya ng mga security ay hindi nila ito nakilala at pinalayas. Dinala ni Shil si Louie sa sauna at naligo para maging kasing linis niya tulad ng dati, at doon na rin natulog ang dalaga dahil wala rin siyang gagastusing pera. Pagkatapos ay umiyak si Louie at sinabing siya ay pagod na sa mga taong nananakit sa kanya sa kalye. Hiniling niya kay Shil na mangako ito na hindi siya iiwanan hanggang sa bumalik ang kanyang memorya, at nangako naman sa kanya ang dalaga. Pagkatapos ay naisip ni Shil na ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay tawagan si Jung upang kunin ang kanyang pera. Ngunit sa kasamaang palad, aksidenteng nalaglag ni Jung ang kanyang cellphone sa lamesa at natapunan ng kape. Ito ay tuluyang nasira kaya hindi na siya makausap ni Shil. Nang ipinaayos niya ang kanyang cellphone, nagulat ito dahil walang anumang history na tumawag si Shil sa kanya. Ngunit isang araw ay nakita siya ni Shil sa kumpanya at nalaman ng dalaga na siya ang manager, kaya nawalan ito ng malay sa pagkabigla. Sa sandaling ito, nakikipagkaibigan si Louie sa isa pang binata. Inalok siya nitong manatili sa isang silid sa bubong ng kanyang simpleng bahay. At bilang kapalit, sisingilin siya ng kaunting pera at labis itong ikinatuwa ni Louie. Nagising si Shil sa ospital at nakita niya si Jung sa tabi niya.
Binigyan siya nito ng 4,000 dolyar, ang tunay na presyo ng kanyang halamang gamot. Kaya naman nagpasalamat si Sheil sa kanya bago umuwi at nagdala ng maraming pagkain para kay Louie. Kinabukasan, isinama ni Sheil ang binata upang bumili ng maraming damit. Nagpabili rin ang binata ng cellphone at pumayag naman si Sheil. Pagkatapos ay pumunta ang dalaga sa istasyon ng pulisya upang sundan ang investigasyon sa paghahanap sa kanyang kapatid. Sa sandaling ito, kasama ni Marie ang kanyang ama na tiyuhin ni Louie na nagngangalang Son. Nagkukwento siya tungkol kay Louie hanggang sa naalala niya kung paano niya ito binigyan ng kotse kung saan tinanggal niya ang preno nito para maaksidente si Louie at mamatay. Pagkatapos ay kukunin niya ang kumpanya. Samantala, nakita ni Sheil na nakaprint ang pangalan ni Louie sa underwear niya kaya sigurado ang dalaga na ito ang kanyang pangalan. Sa daan patungo sa trabaho, sinabi ni Louie sa dalaga na hindi maganda ang kanyang damit at pagkatapos ay nilagyan niya ng bulaklak ang damit para mas gumanda. Pagpasok sa trabaho, ang mga empleyado ay nagulat dahil na-promote siya ni Jung upang magtrabaho sa isa sa mga opisina sa ilalim ng probisyon. Dahil sa kasalukuyang panahon ay dumaranas sila sa kakulangan ng mga empleyado. Kinabukasan, nanonood si Louie ng mga kakaibang lugar sa TV ngunit naalala niyang napuntahan niya ang mga ito noon, at nagsimulang sumakit ang kanyang ulo. Nakaramdam siya ng pagod kaya buong gabi siyang inaalagaan ni Sheil. Kinabukasan ay pinasalamatan siya ni Louie. Maraming bagay pa rin ang naaalala ni Louie, kahit nang makita niya ang kanyang tiyuhin sa isang panayam sa TV. Naalala niya na nakita niya ito noon at nagpa siya na sumama kay Sheil sa kumpanya para tanungin ito ng personal tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nang gabing iyon, kumakain si Louie kasama si Sheil at sinabi niya sa dalaga na kapag siya ay nagkapera ay bibili siya ng maraming pagkain para sa kanya. Nang pumunta si Louie sa kumpanya kasama si Sheil, nakita siya ni Jung ngunit hindi niya ito nakilala dahil hindi niya nakita ang may-ari ng kumpanya noon. Nakita din siya ng kanyang tiyuhin na si Son ngunit agad siyang tumakas sakay ng kotse habang nanginginig sa takot dahil sa pagbabalik ni Louie. Pagkatapos ng mga pagsisiyasat, natuklasan niya na si Louie ay hindi talaga namatay at may ibang namatay sa parehong insidente. Kinagabihan, nagkasakit si Sheil at buong magdamag siyang inaalagaan ni Louie. Sa sumunod na araw, nagpa siya ang binata na ihatid si Sheil sa kumpanya upang ipasuri. Muli siyang nakita ni Son ngunit hindi siya pinansin ni Louie kaya naisip ni Son na hindi siya naaalala ng kanyang pamangkin. Muli siyang nagsimula ng isang plano para mawala sa kanyang daan si Louie. Samantala, nang mapansin ni Louie ang mabuting pakikitungo ni Jung kay Sheil sa kumpanya, nakaramdam siya ng pagseselos lalo na nang pumunta si Jung sa kanyang bahay at pinagalitan ito sa pagpapatira ng isang estranghero at isang taong walang tirahan. Nagdalamhati si Louie at hiniling kay Sheil na huwag siyang iwanan at tiniyak ng dalaga na hinding-hindi niya ito gagawin ngunit sa halip, mas napalapit ito sa kanya. Isang araw, muling nasagasaan si Louie at ang driver ng sasakyan ay si Marie. Laking gulat niya nang makita si Louie. Ngunit iniwan siya nito at pinuntahan si Sheil na desididong dalhin siya sa ospital. Ngunit nalulungkot siya pagka-uwi nila dahil sa paggastos ng malaking halaga ng pera sa ospital. Subalit sinabi sa kanya ni Sheil na siya ay mas mahalaga sa kanya. Samantala, pumunta si Marie para sabihin sa kanyang ama ang tungkol kay Louie at si Son ay muling kinabahan. Pagkatapos ay sinabi sa kanyang anak na nawalan ng memorya si Louie at kailangan niyang ilihim ang bagay na ito hanggang sa mailipat sa kanya ang mga ari-arian. Hindi na siya mapipilitan para magpanggap na mahal niya ang mismong pinsan para lamang makuha ang pera. Pagkatapos ay ipinakita si Sheil kasama si Louie. Nakakita siya ng singsing at nagustuhan niya ito subalit ang binata ay nalungkot dahil wala siyang pera para bilhin ang singsing para sa kanya. Kaya naman nagtrabaho siya upang magkaroon ng pera, ngunit nakaramdam siya ng labis na kapaguran dahil hindi siya sanay sa mabigat na trabaho. Sa kabila nito, nakatanggap siya ng sweldo at binilhan si Sheil ng maraming pagkain, dinala siya sa beach, at binilhan siya ng bagong sapatos. At nang pauwi na sila, iniwan muna ni Louie si Sheil para bumili ng bulaklak ngunit may mga taong dumating at kinidnap siya. Nag-aalala si Sheil dahil sa pagkawala ng binata kaya naman pumunta si Sheil sa kanyang kaibigang pulis. Ngunit sinabi sa kanya ang lahat at lumabas na nakita si Louie ng katulong ng lola niya. Nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan at nalaman na siya talaga si Louie.
Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng pulis na nakabalik na siya sa kanyang pamilya. Nabigla si Shield at tinanong si Jung kung paanong hindi niya ito nakilala. Sumagot ang manager na walang sino man sa kumpanya ang nakakita sa CEO noon. Tungkol naman kay Louie, nang dinala siya ng grupo sa kanyang lola, kinukwento nito ang lahat tungkol sa kanyang apo at hindi siya makapaniwala na nakabalik na ito. Ikinulong ang apo sa bahay dahil sa takot na muli siyang mawala. Nagsimulang maalala ni Louie ang maraming bagay hanggang sa siya ay nawalan ng malay. Para naman kay Shield, masaya siya para kay Louie subalit lungkot ang kanyang nararamdaman lalo na nang lumipas ang ilang araw na hindi sila nagkausap. Sinabihan siya ng kanyang kaibigan na sigurado, nang malaman ni Louie na siya pala ay isang mayaman, nagpa siya itong talikuran siya. Subalit pagkatapos ng trabaho, dumating si Louie na may dalang mga bulaklak at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya. Pagkatapos ay pinadalhan siya ng maraming regalo at pati na rin sa kaibigan niyang may-ari ng bahay na tinitirhan niya noon. Sa ibang lugar, nakuha ng pulis ang isang surveillance camera sa lugar kung saan naaksidente si Louie at natuklasan na sinaktan ng kapatid ni Shield si Louie at ninakaw ang kanyang sasakyan. Ngunit sa kasamaang palad, ang kapatid ni Shield ang naaksidente at namatay. Nang malaman ni Shield ang katotohanan, napaiyak siya para sa kanyang kapatid at natatakot siya na malaman ni Louie na magnanakaw ang kanyang kapatid kaya huminto siya sa kanyang trabaho at bumalik sa kanyang probinsya. Tungkol naman kay Louie, tinanong niya ang kanyang tiyuhin kung bakit hindi nito sinabi sa kanya ang kanyang pagkakakilanlan noong nakita siya noon. Kinabahan si Sun at sinabi sa pamangkin na akala niya ay hindi siya iyon. Nang malaman ni Louie na nagbitiw na sa trabaho si Shield, labis siyang nalungkot ngunit kalaunan ay nagawa rin niyang matunton kung saan siya kasalukuyang nakatira. Ngunit hindi siya tinanggap ni Shield at tumanggi na sabihin sa kanya ang anuman. Pagkatapos ay hiniling ng dalaga na huling pagkikita na nila ito. Labis na lungkot ang nadama ni Louie habang pabalik sa Seoul at siya ay naaksidente. Dahil dito ay naalala niya ang tunay na nangyari na ang kapatid ni Shield ang namatay sa halip na siya. Naalala niya ang isang grupo ng mga bandido na nagpahinto sa kanya para kunin ang kanyang sasakyan. Bago siya mabugbog ng grupo, ipinagtanggol siya ng kapatid ni Shield. Nang tumetawid si Louie sa kalsada ay nasagasaan siya ng isang sasakyan at dito siya nawala ng alaala. Patuloy na umiiyak si Louie dahil sinisisi niya ang kanyang sarili na siya ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid ni Shield. Ngunit nawala ang kanyang lungkot nang makasalubong niya ito isang araw sa kalsada. Agad na lumapit si Louie sa kanya at niyakap. Sinabi sa kanya ng kapatid ni Shield na tinutulan niya ang kanyang mga kaibigan sa pagnanakaw ng kanyang sasakyan kaya iniwan siya ng mga ito. Hindi siya sumakay sa kanila at sa kabutihang palad ay hindi siya kabilang sa aksidente na ikinamatay ng lahat ng kanyang kaibigan na lula ng sasakyan. Dinala siya ni Louie kay Shield at nabigla ang dalaga nang makita ang kanyang kapatid na buhay pa pala. Samantala, si Sun ay nagigilty kaya nagpas siyang aminin ang lahat kay Louie. Nanumpa siya sa kanyang pamangkin na hindi niya ito intensyon na patayin ngunit gusto lang niyang masugatan para siya na ang bahala sa kumpanya. Napakabusilak ng kalooban ni Louie kaya napatawad niya ang kanyang tiyuhin. Nagtatapos ang drama sa pagiging mabuting kaibigan ni Louie. Ibinigay niya ang kanyang bahay sa kanyang driver at bumili siya ng mas malaki at mas magandang bahay. Pagkatapos ay niyaya niya si Shield na kumain sa kanilang lumang bahay at nang buksan nito ang takip, nagulat siya sa isang singsing at si Louie ay nag-propose sa kanya. Dito na nagtatapos ang kabuuan ng serye. Nawa ay nagustuhan niyo ang kwento.